Magandang araw sa inyong lahat and welcome sa ating video. So sa ngayon, pag-uusapan naman natin yung ating second topic, which is yung work with others. So ito yung isa sa mga vital part 10 sa kontrata nyo. Aside syempre yung trabaho and also working with others. Of course, you will be working on groups and there are times na magtatrabaho kayo as alone. Now, keyword sa atin dito is pakikisama. Di ba? The way you will treat people, especially on board, it will always be parang magiging ano siya eh. Parang ito yung magdi-deter nung inyong barometer. Na minsan kasi pagka maganda yung samahan sa barko, maganda yung parang pinaka-band nyo. So, yung workflow niya is swabe, but there are times, syempre, sa mga teams, di naman maalis eh, di ba? Merong mahirap pakisamahan. Sorry for the word, but minsan merong tamad, merong buraot, and mahirap silang kasama. Now, to wrap it up again, dito natin makikita yung dalawang types eh, di ba? May positive saka negative effects. Yung pagka maganda yung samahan nyo, it will be increase, syempre, satisfaction to your career. And mabilis yung oras, mabilis yung kontrata, di ba? Swabe yung trabaho and higher retention rates. Now, mapag-uusapan din natin later on yun sa mga about sa contracts, and usually it will tend you to extend your contract, di ba? Means more stay, more money, di ba? And on the other hand naman, pagka negative naman yung side, so mabigat magtrabaho and at the same time, syempre mabagal yung oras. Pagka ganun eh, di ba? Medyo hindi siya ganun kadali. Pagka meron kayong hindi kasundo or kaalitan sa barko. But then again, also, so on the other hand, so yung pakikisama nyo sa ibang tao, you will be encountering different cultures. Like for sa Pilipino na lang eh, di ba? For example, yung bara-barangay na sinasabi nila. So, kada probinsya has their own groups, ethnic differences. So, minsan it's better na makisama. Parang tangay lang sa agos, di ba? As long as hindi naman kayo nako-compromise, then it's okay. So, next one is, syempre, dun tayo sa Filipino side, lipat naman tayo sa international side. There are different cultures. Kada ibang nationality, may iba-ibang nakagisnan or nakasanayan. So, try to observe first. As a first-timer, my advice is magmasid muna kayo. Kasi baka meron kayong nakagisnan na actions na offensive pala sa kanila. Now, for example, yung pagsipol sa barko, di ba? Kung dito sa land-based job, ginagawa nyo siya, now, pagdating sa international vessel, ay di nyo na siya pwedeng gawin. Because sa ibang lahi or ibang nationality, yung pagsipol is pagtatawag ng bagyo. So, please, avoid it out, iwasan nyo siya. So, and of course, there will be times sa pakikisama nyo na magkakaroon kayo ng misunderstandings, mishaps, and minsan diskusyon, which is normal, part of contract talaga siya. But in terms of pag meron man kayong di pagkakaunawaan sa trabaho, ito, 7 pointers. So, be problem focus and specific. So, kung ano yung problema, yun yung pag-usapan and try solusyonan. Huwag yung may problemang ganito, hahanapan mo na naman yung kabila. So, nagbubutasan lang kayo and non-ending. Okay? So, kung ano yung problema, pag-usapan. Ito yung problema, pag-usapan nyo, tag-isang solusyon. Boom! Solve ang problema, di ba? Number 2, so, talk about the situation. Huwag na mag-leeway. Kasi meron yung iba ganun eh, may pahaging pa. 'Di ba? Some are very prideful persons and always think na syempre yung iba di natin maalis, may pride. But
always think sa ikabubuti or sa ikakaroon nyo ng peace of mind. Isipin nyo yun. Mas maluwag magtrabaho kung wala kayong kaalitan sa barko. Now, next, give praise when it's due and be direct. Okay? Direct to the point. So, ayan, be sincere. Siyempre, kung makikipag-areglo kayo into something discussion, so maging sincere. Hindi yung sinabi nyo lang dahil for the sake na inawat na kayo at mapapauwi na kayo. Di ba? Lastly, dalawa pa, sorry. So, yung pang-anim is makinig sa kung ano yung sinasabi ng isa. Maraming senaryo kasi na nagsasalita yung isa, babarahin na ng isa. Di pa tapos. Let them finish to talk. And then, pakinggan nyo, then saka kayo magsalita on your side. Remember, the problem ay dapat masolve. Hindi dagdagan pa ng isang problema. Okay? And make it timely. So, timing lang. Ayan. And I hope tutunan kayo dito sa ating short na topic. So, thank you. And kita tayo sa next chapter.